Ang nangyari sa nakaraang chapter ay pumunta na si Rudius kasama sina Zenobia at Cliff sa haunted mansion na gusto niyang bilhin at ay half price. Habang natutulog si Rudius ay agad siyang ginising ni Cliff dahil narinig niya na daw yung scraping sound na sinasabi ng mga real estate agents. Naglibot-libot sila dito at nung inaakala nilang wala silang makikita ay may napansin si Rudius sa tuktok ng hagdan. Agad siyang tinalunan ng nilalang at di nagtagal matapos saluhin ni Zenobia yung atake ng halimaw yung unti-unti na iyong tumigil. Nireveal dito na isang doll yung umatake sa kanila at inisip ni Rudius na most likely na ang tunay na identity ng ghost ay yung doll na yon. Ginanahan bigla si Rudius at sinabi na baka meron pang mga dolls na gaya nun kaya inaya niya si Zenobia na hanapin ang mga yon. Kung sineswerte daw sila ay baka mahanap pa nila yung blueprint sa paggawa ng dolls na yon. Agad naman na sumang-ayon si Zenobia at enthusiastic nilang sinabi na maghahanap sila buong gabi habang si Cliff ay hindi nilang makapagsalita. Sa sumunod na eksena sa kwarto ni Zenobia, pinaliwanag ni Rudius na hypothesis lang ito pero most likely na ang first owner ng mansion na iyon ay nag-research tungkol sa dolls. At yung librong hawak niya daw ay naglalaman ng lahat ng impormasyon sa doll na nakuha nila. Dahil gusto nilang malaman kung paano prinogram yung doll na iyon ay napagdesisyonan nilang gawan yun ng research. Hiniling ni Zenobia na siya na yung bahala sa pagre-research dahil ayaw niya daw na maging yung contribution niya lang ay yung pagbibigay ng pera kay Rudius. Sa uli, dahil nasoldo nila yung problema sa haunted mansion ay nabili na iyon ni Rudius ng half price at nagsimula na si Zenobia sa kanyang research sa automated dolls. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga review series tungkol sa Mushoku Tensei na may isang MC na 34 years old na nabuhay muli sa ibang mundo at nagpa siyang hindi sayangin ng second chance sa buhay. Siya nga pala, kung gusto niyo maging updated sa story nito, ay pwede niyo rin panoorin ang full season 1 recap na in-upload namin a while ago. Link in the description below. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudius sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo sa pagsurpresa niya kay Sylvie. Pinapikit niya ito at sinabi na maghintay na lang ng saglit. Di nagtagal, sinabi ni Rudius na nakarating na sila kaya pwede nang buksan ni Sylvie ang kanyang mga mata. Pagdilat ni Sylvie ay tuwang-tuwa siya nang makita niyang napakagandang bahay na binili ni Rudius para sa kanila. Pumasok na sila doon at nilibot na ang kanilang mansyon. Sinabi ni Sylvie na talagang nasurpresa siya ni Rudius at kailan daw siya nagprepara ng bagong bahay. Natawa naman si Rudius at napakomento na tila ang weird ng tono ni Sylvie. Maaaring narinig na daw ba ni Sylvie ang tungkol doon sa ibang tao. Pinaliwanag naman ni Sylvie na ganun yung mangyayari kapag ginamit daw ni Rudius yung pangalan ni Ariel. Siguradong maririnig niya daw yung tungkol doon pero hindi man lang daw pinaalam ni Rudius yun sa kanya. Nagsorry naman si Rudius at sinabi na gusto niya kasing surpresahin si Sylvie. Nung tinanong ni Rudius na kung hindi daw ba yun nagustuhan ni Sylvie ay pinaliwanag ni Sylvie na nakakatuwa iyon at masaya siya na sobrang nag-effort pa si Rudius sa pag-renovate ng mansyon. Pero kung wala daw sasabihin kahit ano si Rudius sa kanya ay ma-anxious siya kaya gawin niya na lang daw yung mga bagay-bagay ng normal. Napangiti si Rudius dito at agad na niyakap si Sylvie. Nauunawaan niya daw yung gusto ng kanyang asawang pinaka-cute sa buong mundo. Tuwang-tuwa naman si Sylvie habang nakayakap. Bigla na lang sinabi ni Rudius na pag-usapan nila ang isang bagay na seryoso. Humarap si Rudius kay Sylvie at naghanda. 3 linggo na daw yung nakalipas nang sinabi niya kay Sylvie na papakasalan niya ito. Sumang-ayon naman dito si Sylvie. Ang gusto daw ni Rudius na pag-usapan nila ay yung plano nilang dalawa ni Sylvie para sa kanilang future. Kinilig naman bigla dito si Sylvie at tila nabigla din. Hiyang-hiya namang pinaliwanag ni Sylvie na kung ayon daw yung gusto ni Rudius ay okay lang naman daw sa kanya kahit ilang anak pa yon. Pero galing daw siya sa long-eared race kaya baka medyo mahirap daw yon. Nagulat naman si Rudius sa pagkakaintindi ni Sylvie sa kanyang sinabi. Napaka-enticing proposition naman daw yon sabi ni Rudius. Pero yung gusto niyang pag-usapan dito ay yung trabaho ni Sylvie bilang bodyguard ni Princess Ariel. Hindi daw ba ay magiging mahirap ang pag-juggle ng marriage at bodyguard duties? Medyo nahiya si Sylvie doon at napasabing ayun pala yung ibig sabihin ni Rudius at regarding naman daw doon ay napag-usapan nila iyon ni Ariel. Pinaliwanag niya na 2 taon na lang sila magtatagal sa country na iyon pero hindi sila agad babalik sa Asura Kingdom matapos yung graduation nila. Base daw sa rough estimate, baka 5 taon pa ulit. Napatanong naman si Rudius dito na so meaning walang intention si Sylvie sa pag-quit sa pagiging bodyguard ni Ariel. Nagsorry si Sylvie at sinabi na ngayong pinag-iisipan niya na ito, hindi daw iyon yung gustong marinig ni Rudius. Kahit na bumili daw si Rudius ng napakagandang bahay, ay hindi rin siya makakapag-stay sa loob nun madalas dahil sa kanyang bodyguard duties. Paiyak na sinabi ni Sylvie na talagang failure lang siya bilang asawa no at wala na talaga siyang kwenta.
Napatitig naman dito si Rudius at sinabi sa isip niya na kung yung kausap niya daw yung Sylvie dati na laging dumidepende sa kanya ay hindi niya sasabihin yung mga ganong bagay. Matapos magsalita ni Sylvie ay sinabi ni Rudius na gusto niyang makasama si Sylvie, kaya sana daw ay pakasalan siya nito. Wag na daw itong mag-alala sa kanyang bodyguard duties at si Rudius na daw ang bahala sa pag-alaga ng bahay. Gawin lang daw ni Sylvie yung mga gusto nitong gawin. Napangiti naman si Sylvie at nagpasalamat. Para daw maging smooth ang kanilang married life, ay kapag meron silang bagay na hindi sila satisfied, siguraduhin daw nilang pag-uusapan nila iyon. Sumang-ayon naman doon si Sylvie. Tinanong naman ni Rudius na sa ngayon daw ba ay meron itong gustong sabihin sa kanya. Nag-isip naman si Sylvie ng kanyang sasabihin at di nagtagal, sinabi lang nito na wag biglang mawawala si Rudius sa kanya. Napangiti si Rudius doon at sinabi na nauunawaan niya yun. Tuwang-tuwa naman ng mag-asawa matapos ang kanilang seryosong pag-uusap. Naisip bigla ni Rudius na yung mood ngayon ay sakto kaya napag-desisyon na niyang tumesting makaisa. Naputol naman yun agad nung may narealize si Sylvie. Pinaliwanag niya na since kakasal na sila at meron na silang bahay, kailangan daw nilang imbitahan yung close friends nila para kumain at gagawin niya daw ang lahat ng kanyang makakaya upang makapaghain ng masarap na pagkain. Narealize naman ni Rudius na yung so-called wedding reception yung gustong gawin ni Sylvie. Sumang-ayon si Rudius sa gusto ni Sylvie at tinanong kung sino ba yung dapat nilang imbitahan dahil marami daw silang kilala. Sa sumunod na eksena, makalipas ang ilang araw ay dumating na ang kanilang reception day. Naghanda na ng maraming sangkap si Sylvie para sa kanyang lulutuin. Hinaipap niya ang kanyang sarili at sinabi na iyon ang klase ng trabaho para sa isang asawa. Sinabi niya naman kay Rudius na inaasahan niya ito na i-entertain muna yung mga bisita kung saan sumang-ayon si Rudius. Matapos yun ay dumating na doon sina Linya at Prosena at kinongratulate sila ni Sylvie sa kanilang kasal. Nagdala rin sila ng offering na isang malaking boar. Napakaaga naman daw nilang dalawa, sabi ni Rudius. Pinaliwanag naman ni Linya na silang mga beast people ay may ganong common practice. Kapag a-attend daw sila ng mga celebration, kailangan daw nilang magdala ng pasalubong at pumunta ng maaga. Isa rin daw yung proof ng kanilang loyalty sa kanilang boss, sabi ni Prosena. Di nagtagal, dumating rin doon sina Zanova at Julie at nagpasalamat ang mga ito sa pag-invite ni Rudius sa kanila. Tuwang-tuwa naman si Rudius sa kanilang pagdating at nakitan din siya sa suot ni Julie. Tinawag ni Rudius si Zanova ng Your Highness, kaya sinabi nito sa master niya na wag siyang tawagin ng ganon at tratuhin na lang siya nito na parang basura na kagaya ng normal niyang ginagawa. Dahil doon ay pinapunta siya ni Rudius na parang utusan na tumambay doon sa gilid kung saan agad naman siyang sumang-ayon. Nagulat si Zanova nang makita niyang nauna si Linya sa kanya kaya nag-asara na naman yung mga yon. May kumatok ulit sa pinto at lumalabas na iyon si Ariel kasama ang kanyang mga tauhan at nagpasalamat din ito sa pag-imbita sa kanila ni Rudius. Nagpasalamat din si Rudius sa pagpunta nila doon. Pinaliwanag naman ni Ariel na hindi pa siya pamilyar sa practices ng mga commoners, kaya ipagpaumanhin daw siya ni Rudius sa kahit anong discourteous behavior na kanyang pwedeng magawa. Medyo nairita naman si Linya nang makita sila Ariel na dumating doon. Tuwang-tuwa naman si Sylvie sa pagdating nila Ariel. Inutusan ni Ariel sina Elmore at Clee na tumulong kay Sylvie sa pag-setup ng lamesa. Di nagtagal, dumating din dito sina Cliff at Elina Liz at napakomento si Cliff na ang linis na ng bahay na yun. Ipinakita naman ni Elina Liz na tila may pinipilit na pumasok dahil acquaintance din naman daw iyon ni Rudius. Nagulat naman si Rudius sa nakita niya at lumalabas sa sinana Hoshi iyon. Pero mas nagulat daw siya na magkasama yung tatlong yun. Nakita daw nila Elina Liz si Nana Hoshi na nakatayo sa pinto nila Rudius kaya tinanong niya na hindi ba't bisita rin naman yun. Sumang-ayon naman si Rudius at pinakilala si Nana Hoshi bilang si Silent 7 Stars. Gulat na gulat naman si Cliff nang malaman niya na iyon ay si Silent. Natameme bigla si Cliff at hindi alam kung anong sasabihin niya doon. Binulungan naman ni Rudius si Nana Hoshi in Japanese na hindi normal na lumalabas ito sa kwarto niya. Pinaliwanag naman ni Nana Hoshi na inimbita siya ni Rudius Sumang-ayon naman dun si Rudius kaya mag-relax na daw sa loob si Nana Hoshi at meron silang potato chips. Tila natuwa naman si Nana Hoshi nang marinig niya na meron silang potato chips. Pinaliwanag naman ni Rudius na salamat iyon kay Nana Hoshi at madali lang silang nakakuha ng murang cooking oil. Namangha naman dun si Nana Hoshi. Dumating dun si Sylvie at sinabi kay Rudius na tapos na yung preparation sa dining room. Yung natitira naman na hindi pa dumarating daw ay si Badigadi, sabi ni Rudius. Pinaliwanag naman ni Elina Liz na hindi makakapunta iyon sa tamang oras at i-expect daw nila na isang buwan pa ang lilipas bago yun pumunta. Nauunawaan naman daw yun ni Rudius at kung gayon, simulan na daw nila ang wedding reception. Nag-uusap-usap yung mga kaibigan nila Rudius doon habang sila naman ay naglilibot upang magbigay ng mga inumin. Nang sinubukan ni Rudius na kunin yung atensyon ng mga kaibigan niya, ay inasar siya ni Elina Liz dahil tila pulang-pula daw yung mukha niya. Tinawa na naman siya ni Sylvie pero agad din naman siya nitong in-encourage.
Napangiti naman ang ating bida doon at hindi nagtagal ay gumawa siya ng toast upang pasalamatan silang lahat sa pagpunta kahit na busy sila. Habang nagsasalita ay biglang may nalaglag sa fireplace nila ng may pambihirang lakas. Gulat na gulat sila dito. Naganda pang umatake si Luke dahil sa biglaang pangyayari na yun. Gayunpaman, lumalabas naman na si Bodyguardy lang yun. Takang-taka naman si Rudius kung saan ito nanggaling. Napakomento si Elena Liz na late itong si Bodyguardy at sinabi naman ni Rudius na sana naman huwag nitong sirain yung bago niyang bahay. Pinaliwanag naman ni Bodyguardy na sa kanyang race, isang rule na kapag a-attend ang isang miyembro ng royalty sa gathering, kailangan nilang pumasok doon sa paraang magugulat ang lahat at magsasanhi ng kaguluhan. Ginawa niya pa daw yun para kay Rudius kaya pwede daw itong magpasalamat sa kanya mamaya. Dahil sa lakas ng hampas ni Bodyguardy ay napatalsik si Rudius. Nairita si Rudius dahil ganoon na lang lagi si Bodyguardy. Tinanong naman siya ni Sylvie kung okay lang ba siya at sinabi na kaya niya yun. Dahil doon ay nabuhayan siyang muli at agad na tumayo. Nagsimula siyang magsalita ng napakahaba at tila napaka-formal ng kanyang pagsasalita sa pasasalamat sa mga bisita niya. Nakakuha siya ng iba't ibang reaksyon dahil sa pagdada niya dito ng napakahaba. Kinausap naman siya ni Bodyguardy upang pakalmahin at sinabi na tigilan niya na yung pagsasalita ng formal. Hindi daw ba ay mahal nila ni Sylvie ang isa't isa at gusto niyang makita ng lahat ng nandoon niyon. Napalingon naman si Rudius sa natutuwang Sylvie at di nagtagal ay sinabi na tama si Bodyguardy. Inulit niyang muli ang kanyang speech at bigla niyang hinawakan yung kamay ni Sylvie kaya kinilig ito. Sinabi niya doon na mamumuhay na siya nang nasa tabi niya si Sylvie. Kung kakailanganin niya man daw ay sana ibigay ng kanyang mga kaibigan ang lakas ng mga ito sa kanya. Nagpasalamat siya dito at agad namang iniangat ni Bodyguardy ang kanyang baso at sinabi na pare iyon sa future ng bagong kasal. Matapos yun, lahat sila doon ay nag-cheer sa salita ni Rudius. Nagsimula na ang kainan at pagbabanding ng ating mga katropahan dito. Sa uli, nakita natin si Elena Liz na tila nakangiting tinitignan si Sylvie. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, bakit kaya napatitig si Elena Liz kay Sylvie? At kung hindi nyo pa nababasa yung chapter 76.5 ay piniliwanag dito na may posibilidad na lola ni Sylvie si Elena Liz. Baka kaya nakangiti si Elena Liz ay dahil alam niyang apo niya si Sylvie? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At siya nga pala, kung mahilig ka naman sa mga manhwa, pwede kang manood sa isa pa naming channel na Oni-chan Tagalog Manhwa. Oni-chan?